Karamihan ng tao na yun ay naniniwala na ang kinatuparan ng hula o propesiya sa Isaias 46:11 na ibong mandaragyo ay si Haring Ciro ng Persia. Basahin natin ang nakasulat sa talata nito. Isaias 46:11 na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papanyayariin, aking pinanuhala, akin namang gagawin. Para mapatunayan nila na si Haring Ciro ang tinutukoy sa Isaias 46:11 ay iniugnay nila ang ibang talata sa aklat ni Propeta Isaias kung saan ay tahasang binanggit ang pangalan ni Haring Ciro. Basahin natin ang mga talata nito. Isaias 44:28 na nagsasabi tungkol kay Ciro, sa aking pastor, at isa sa kawang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi na rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Narito pa ang isang talata, basahin natin. Isaias 45:1-4. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Kay Ciro na ang kanang kamay ay ating hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ng mga balakan ng mga hari upang pagbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarahan. Dahil si Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili, tinawag kita sa iyong pangalan. Aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakikilala ko. Tama bang iugnay nila ang talatang Isaias 44:28 at Isaias 45:1-4 sa talatang Isaias 46:11? Walang kwentang argumento ito dahil wala naman tayong mababasang Ciro sa buong kabanatang 46 ng aklat ni Propeta Isaias. Kung babasahin natin ang mga talatang 44:28 at 45:1-4 ng Isaias, mapapansin natin na patungkol ito sa pag-uutos ng Diyos kay Ciro na ipagtayo siya ng templo na sinunod naman ni Ciro. Basahin natin ang nakasaad sa talatang 2 Kronika 36:23. Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persia, lahat ng kaharian sa lupa ay binigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit. Kanyan binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino mang mayroon sa inyo sa buong kanyang bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos at humahon siya. Napakaliwanag na hindi nawaan ng maraming malangaral ang iba't ibang relihiyon ang katangian ng hulang pagsusubo ng Diyos. Narito ang mga patutuo ng Biblia na ang hinuhulaan lamang ng Diyos sa partikular na hulaan siyang maaaring magpatutuo at magpaliwanag na siyang kinatuparan ng hula na tumutukoy sa Kanya. Narito ang mga sugo ng Diyos na may hula rin sa aklat ni Propeta Isaias na nagpatutuo sa kanilang sarili. Si Juan Bautista. Maraming taon pa bago ang pagkapanganak kay Juan Bautista ay hinulaan na ang kanyang pagdating at ang tungkulin na kanyang gagampanan, gaya ng mababasa natin sa aklat ni Propeta Isaias. Isaias 43. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo ang lansangan para sa ating Diyos. At makalipas na ang maraming taon, nanaral si Juan Bautista at siya mismong nagpatutuo sa kanyang sarili na siya ang katuparan ng hulang ito. Dito sa talatang 1:19-23 at ito ang patutuo ni Juan. Nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayo'y ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig na humihiyaw sa ilan. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Propeta Isaias. Kapansin-pansin na kung kanino lang natupad ang hula, ay siya mismo magpapaliwanag at magpapatutuo nito. Mapapansin din na sa hula hindi binabanggit ang pangalan ng inuhulaan, kundi ang kanyang tungkulin na gagampanan at kung saan siya magmumula bilang katunayan ng kanyang kahalalan at karapatan sa pangangaral. Kilalanin natin ang ikalawa sa mga sugo na inuhulaan sa aklat ni Propeta Isaias na nagpatutuo rin sa kanyang sarili. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na isa ring sugo ng Diyos ay may hula rin na tumutukoy sa kanya maraming taon pa bago pa ang kanyang pagsilang sa mundo. Isaias 40:6.
Oo, kanyang sinasabi, totoong magaan ang mga bagay na ikaw ay aking lingkod upang ibangon ng mga lipi ng Jacob at isauli ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa buhas ng lupa. Nang magkaroon ng katuparan ay pinaliwanag din ni Apostol Pablo ang kahulugan nito at nagpatotoo rin siya na ito ay natupad sa kanya. Ang patotoo ni Apostol Pablo ay mababasa natin sa Gawa 13:46 hanggang 47. At nagsipagsalita ng buong katapatan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamak inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasa sa mga hintil, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At higit sa lahat ang pinakadakilang sugo na hinulaan din ni Propeta Isaias bago pa isilang sa mundo. Ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad din ng ibang mga sugo ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang pinakadakilang sugo ay may hula rin na tumutukoy sa kanya na magpapatunay at kahayagan ng kanyang karapatan bilang tunay na sugo bago ang kanyang paglitaw o pagsilang sa mundo. Narito ang hula na tumutukoy sa kanya. Isaias 61:1 hanggang 2. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo, kanyang sinuwa ko upang magpagaling ng mga bagabag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon, at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yung lahat na nagsisitanis. Katulad ng mga naunang halimbawa, dumating ang panahon na pinaliwanag din ni Jesus na siya ang kinatuparan ng hulang ito. Lucas 4:16-21. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, at nagtindig upang bumasa, at ibinigay sa kanyang aklat ng Propeta Isaias, at binuklat niya ang aklat, na nasumpuman niyang dahong kinasusulatan, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga duha. Ako'y sinuro niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauloy sa naglilingkod. At nauko, at ang mga mata ng lahat ay nanga sa sinagoga ay nangakatitig sa kanya, at siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila na iyo'y naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Kapansin-pansin na binasa muna ni Jesus ang dakong kinasusulatan ng hulang tumutukoy sa kanya at sa kanya ito ipinaliwanag. Pakikilala ang mga tunay na sugo kung sila'y hinuhulaan sa Biblia bago pa sila isilang. Hindi sinasabi ang pangalan ng hinuhulaan, kundi ang huhulaan ay ang kanilang paglitaw, ang kanilang tungkuling gagampanan na siyang katibayan ng kanilang karapatan sa pangangaral. Tatlong sugo ng Diyos na hinulaan sa aklat ni Propeta Isaias. Pare-parehong nagpatuto at nagpaliwanag na sila ang kinatuparan ng propesiya o hula na natupad sa kanila. Kaya kung hindi sisiro ang mismo magpapatuto at magpapaliwanag na siyang kinatuparan, mawawala ng saysay at katuturan ang pagpapagod ng iba na patunayan na talagang siya yan. E baka naman sabihin ng iba, paano naman yung sinasabi sa Isaias 44:28 at 45:1 na ipinakita natin? Hindi ba tahasang sinabi kay Ciro yun? At binanggit na siya sa Kapitulo 44 at 45, bakit hindi tayo naniniwala na si Ciro yun? Dahil kailangan muna nilang patunayan na ang mga hula kay Juan Bautista, Apostol Pablo at Panginoong Hesukristo ay siya rin ang tinutukoy sa mga kapitulong sinundan. O kahit pa sa mga kapitulong sumunod sa kapitulo kung saan mababasa ang mga hulang tumutukoy sa kanila. Hindi po ganyan ang aklat ni Propeta Isaias, hindi po yan pangkaraniwang aklat na ang isang chapter ay tutukoy lamang sa iisang subject matter at ang mga susunod na chapter ay ganun din. Ang aklat po ni Isaias ay isang napakahirap unawaing aklat na tanging gabay ng tunay na sugo lamang ang makapagbibigay liwanag. Gawa 8:27-31, kaya umalis agad si Felipe. Doon sa daan rasalubong niya isang Unico na taga-Utopia. Ito ang ingat yaman ng Candace, ang reyna ng Utopia. Nagpunta ito sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon at nakaupo sa kanyang karwahe. Habang binabasa ang aklat ni Propeta Isaias, sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka sa karwaheng yon at sabayan mo.
Kaya patakbong lumapit sa karwahe si Felipe at narinig niyang binabasa ng lalaki ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe, nauunawaan ba ninyong inyong binabasa? Sumagot ang eunuko, paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Hayain na niyayaan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at maupo sa tabi niya. Gaya ng pangyayaring yan, pinatunayan na isang tunay na sugo ng Diyos lamang gaya ni Apostol Felipe ang makakapagpaliwanag lamang, walang makakaunawang sinuman. Sa bilanggit na talata tungkol kay Ciro, may patuto ba siya? Basahin nating muli ang mga talata. Isaias 44:28 na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastor at isasagawang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Isaias 45:1-4. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiro na langis, kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasoko ng mga bansa sa harap niya, at aking kakalaga ng mga balahan ng mga hari, upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan ay hindi masasaran, dahil si Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili, tinawag kita sa iyong pangalan, aking pinamagatan ka, bagamat hindi mo nakikilala ako. Makikita sa mga talatang binasa natin, na si Ciro, hari ng Persya, ay inatasan ng Diyos sa isang tanging gampanin na sa Jerusalem siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Upang magtayo ng templo o bahay ng Diyos sa Jerusalem at upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Maliwanag po ang kanyang misyon, magtatayo ng templo sa Jerusalem at magpapasuko ng mga bansa. At ito ay pinatutuhanan ni Haring Ciro na ipinag-utos ng Diyos sa kanya. Ikalawang Kronika 36:23. Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, lahat ng kaharian sa lupa ay binigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, at kanyan binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino mang mayroon sa inyo sa buong kanyang bayan, sumakanya na ang Panginoon niyang Diyos at tumahon siya. Sa gampanin lamang na ito may patuto si Ciro na ito'y sinabi at inutos sa kanya ng Diyos. Ngunit sa pagiging ibong mandaragit ay wala po tayong makikita sa Biblia o kahit saan mga aklat na sinulat ng mananalaysay ng kasaysayan noong mga unang panahon na may sinabi siyang siya ang katuparan. Kahit kumonsulta pa sila sa mga dalubhasang manunulat ng kasaysayan at kahit kanino pang matalinong tao, napilit magpapatunay na si Haring Ciro ng Persya ang tinutukoy sa Isaias 46:11. Kung wala silang pinanghahawakan na matibay na patutuo na si Ciro ang mismong nagsabi na siya yun at sa kanya natupad ang hula. Walang katuturan at walang kabuluhan ang kanilang ginagawa, nagpapakapagod lamang sila. Si Ciro ang may tungkulin na magpatutuo sa kanyang sarili at hindi ang ibang mga tao. At dahil sa wala siyang patutuo na siya yun, walang dahilan na maniwala tayo na siya ang ibong mandaragit.